Hi guys! Alright, welcome again to our last discussion for Chapter 6, Synthesis, Making Informed Decision. So, last chapter na ito and congratulations. I'm not sure if talagang pinanood nyo lahat ng chapter but hopefully naman nag-effort. Nag-effort din naman si ma'am, diba? Pero yun nga, last chapter na to and panoorin nyo, no? So, Synthesis, Making Informed Decisions. So, yeah, making informed decisions, ito yung chapter na parang kabuuan or reflection ng lahat ng ethical theories na napag-aralan natin. This is where where everything comes together. Now we ask, so what do we do with everything we've learned? No? I mean, with everything we've learned, how do we apply it sa totoong buhay? Dito natin susubukang tanungin. No? Susubukang sagutin yung mga tanong na anong dapat kong gawin at bakit kailangan kong gawin yun. Hindi to simpleng tanong na even the greatest philosophers struggled with it, no? But through ethics and through reason, kaya nating maghanap ng sagot na may sense, na may laman at may puso. So, bakit nga ba kailangan nating mag-aaral ng ethics? Simple. Because all of us, no matter what race, religion, or background we came from, will eventually face difficult moral decisions. At hindi sapat yung batas, no? Yung kultura natin, hindi sapat yan. Or even the religion, no? Para lang sagutin ang tanong na ano ang tama. Kasi minsan, nagka-clash ang mga yan. Let's just be honest. Halimbawa, legal ba ang abortion sa ibang bansa? Oo. Mga ganon. Sa ibang bansa, hindi. Tapos may iba't iba silang paniniwala. Bakit? Oo, bakit hindi? Bakit moral siya? Bakit hindi? Mga ganong bagay. Kaya mahalaga ang ethics kasi it teaches us how to think. Hindi lang basta mag-decide about or based sa rules, kundi based sa reason. Kasi tayo ay rational beings. Ethics trains us to ask deeper questions and more importantly, to listen to our conscience and to reason out properly, lalo na sa morally confusing situations. So, bago tayo mag-move forward, no, nakita nyo naman sa slide, let's recall some key lessons from previous chapters. Una, lahat po tayo. Yes, lahat tayo talaga. Darating tayo sa point na kailangang mag-decide kung ano yung tama at mali. Kahit estudyante ka pa lang, meron ka ng mga pinagdadaanan na ethical dilemmas. Pangalawa, hindi lahat ng kultura, religion, or batas ay sapat para sagutin ang mga tanong sa morality. May conflict minsan, let's be honest, no? Kaya pangatlo, mahalaga ang role ng reason. Yes, ang kakayahan nating mag-isip ng malalim, hindi laging may clear-cut answer, no? Pero through reasoning, we can arrive at the best decision possible. This is not just about rules, but about thinking responsibly. Ethics, guys, is not limited to one area lang ng buhay, no? May tatlong importanteng domain ito. Una, yung personal. Meaning yung relasyon natin sa sarili natin at yung sa mga tanong malapit sa atin, no? Taong malapit sa atin. Kung paano tayo maging mabuting anak, kaibigan or partner. Pangalawa, yung societal. Paano tayo nakikitungo sa mas malawak na community. Paano tayo nakikitungo sa workplace, sa school, at sa society in general. And pangatlo, yung environmental. Yes, kasama ang kalikasan. May moral responsibility tayo sa pag-aalaga sa environment natin kasi we're all interconnected. Kaya sinasabi na ang ethics daw ay holistic. Buong pagkatao mo, buong mundo mo involved. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang ethics, hindi lang basta actions ang issue. Importante rin kung sino ang gumagawa ng action. Which is ikaw, ako, tayo.
no? Kaya tinatawag tayong moral agents. Sabi nga ng ancient Greeks, know thyself. Kasi hindi mo talaga kayang mag-decide, no, ng tama kung hindi mo rin kilala yung sarili mo mismo. And according nga, no, to Ramon C. Reyes, ang pagkatao natin ay resulta ng maraming bagay na wala tayong control. So, just like kung saan tayo pinanganak, sino yung parents natin, at anong kultura yung kinalakihan natin. Pero kahit ganon, may choice pa rin tayo. We can choose how to act. Kahit sa gitna ng lahat ng factors na naka-impluwensya sa atin. We are not just products. We are participants. Now, ang kultura natin, guys, malaking bahagi ng pagkatao natin. Pero dapat nating tandaan, habang mahalaga yung kultura, hindi ibig sabihin na lahat ng cultural norms ay tama. Halimbawa, no, may mga kultura noon na normal yung slavery, pero tama ba siya morally? Hindi. Kaya ethics teaches us to respect culture, but also to critically assess it. Hindi natin sinasabi na mali agad ang culture, pero hindi rin natin pwedeng i-assume na just because ito yung nakasanayan, it is already right. That's why ethics helps us strike that balance. Next, marami sa atin, no, ay pinalaking may religion. And the religion gives us moral guidance. Pero ang ethics, bilang philosophy, ay nagtatanong kung sinabi ni God na ito yung tama. Tama ba siya dahil sinabi niya yun? Or sinabi niya yun dahil talagang tama yun? Parang ganito. Bigyan ko kayo ng sample, no? Para mas magets. Kung sinabi ko sa inyo na huwag kayong magsinungaling kasi masama yun, masama ba talaga siya? Or masama lang kasi sinabi ko? This is a philosophical question. Hindi nito sinasabi na mali ang religion, pero ini-invite tayo na mag-isip at magtanong. Ang tunay na moralidad po ay hindi lang basta pagsunod, kundi pag-unawa. Okay? Next is yung moral deliberation, no? Hindi yan yung simpleng follow your feelings or follow the rules. Kailangan dito ang maturity. A child might say, I won't steal kasi sabi ni mama, bad yun. Pero an adult should say, I won't steal because it violates another person's right. Diba? And because I value fairness. Mas malalim na pag-iisip, no? Sa maturity. Moral deliberation, it involves weighing values, considering consequences, and checking principles, and also using reason. Kaya hindi po ito madali. Pero ito ang essence ng pagiging tao. The ability to think morally and choose wisely. So, dati, no? Dati, ang emotions, parang tinatanggal sa moral decision making. Parang sinasabi nila, be objective, don't be emotional, no? Pero sa totoo lang, guys, feelings are part of being human. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang emotion sa pagde-decide. Halimbawa, compassion, pakikiramay, can push us to do the right thing. O kaya guilt, kung may konsensya ka, ay parang inner signal na may mali kang nagawa. Kaya ang goal ay hindi alisin ang feelings, kundi i-integrate sila sa tamang pag-iisip. And emotions can inform, but reason should still lead. Ngayon, after learning all these theories and reflecting on who we are, our culture, religion, feelings, and reason, paano na tayo magde-decide? Well, ethics doesn't give us a manual na black and white as I have mentioned earlier, diba? Instead, it gives us tools to navigate the gray areas. So, making an informed ethical decisions mean na using your reason, listening to your feelings, considering your background, respecting other values, and choosing what promotes human flourishing. That's what ethics is all about.
becoming a better human, not just for yourself, but for others, for society, and for the world. Yan lang. Congratulations! At nakaraos na kayo sa ethics, no? Gawin nyo na ang mga activity nyo dahil yun lang naman ang scope ng subject na ito. Yung may mga incomplete na activity, gawin nyo na para magka-grade kayo at makausad na kayo, diba? Ganun lang. Napakadali ng asynchronous class, diba? Walang kahirap-hirap. So, do your very best as well to cooperate. Thank you so much. And if you have questions regarding sa mga diniscuss ko, just let me know. I'm always responding naman. Alam niyo yan, sa mga message nyo. So, feel free to message me. And I gave you naman ng availability ko, diba? Kung kailan ako makakapag-reply, ganun. So, yeah. Thank you so much sa panonood. And, yeah, kung naintindihan, comment ang paborito nyong kulay sa video na ito. Thank you so much. Ayun ay bonus question and +1 points sa makakapagbigay. Maraming salamat. And yeah, uulitin ko lang para maging gitna yung bonus ko, no? Kasi may mga magsiskip sa dulo. Once again, after all these theories, masasabi natin talaga na napakahalaga nitong ethics, no? Hindi lang sa para for the sake na matapos yung subject na to, but also magagamit natin ito sa pang-araw-araw. Yun lang, don't forget, alam nyo na.